Hi guys! Welcome to another episode of Uy Tara Usa Podcast with Adrian and Chot. So, alam niyo naman si Chot ay kapatid ko. So, today, we're gonna talk about online streaming, gaming, passion for collectibles, kasi hindi ako sobrang mahilig. Pero ang kapatid ko dito, very, kami, opposites. Extrovert ako, siya introvert. Gusto niya magka-collect ng mga kung ano-ano, Zoids. Familiar kayo sa Zoids? Mahilig siya doon. Tapos, parang, one time, I borrowed his computer. Halos magsipaan kami dahil ayaw niya sa akin ipahiram. So, let's start with, my first question would be, tell me about yourself. Ilang taon na kayo? And kailan kayo nag-start mag-collect? Ano ba yung mga kino-collect nyo na figurines or what do you call it ba? So for starters, by the way, before I start, so thank you so much, Tara, for inviting me sa You're show. welcome. It's been an honor. And yeah, so let's start tayo. So my name is Adrian and my channel is Malachi Blackheart and I'm 31 years old. I started collecting since pandemic nung 2021, after pandemic. Kasi nung time nung pandemic na yun, wala masyadong ginagawa and we're paid kahit di pumapasok sa work. Sana all. Oo. Ako din. Okay. Diba? So, nung time na yun, so, payad kami. Pero kasi, ang time na yun is, anong gagawin mo? Lahat mostly sarado. So, Correct. bumalik ako doon sa passion ko when it comes to gaming since I was a kid. And yun, bumili ako ng figures. Nag-start ako sa mga basic. Tapos, hanggang sa, hindi ko na mamalayan, palaki na siya ng palaki. Ilan na ba ang collection mo ngayon? Oh, actually, that's a nice question. So, hindi ko na mabilang. Siguro mga 100 plus na. Grabe, magkano yung worth nun? Siguro kung value, estimate lang 100,000. Pwede mo yun isanla. Pwede. May nanghilangan ka. Ikaw, ano mga collectibles mo? At naiinis na ako sa'yo. Ang mga collectibles ko or mga Gundam or Gunpla, mga model kits, mga binubuo lang to. Ngayon, nagsimula lang to mga model kits na binuo ko nung last year, December. Tapos, paunti-unti dumadami since January hanggang ngayon, November, and still increasing na dumadagdag lang yung mga backlogs ko. Magkano yung estimation nun? More than 40 in total. Alam mo na, 40K worth of figurines. So, thank you for sharing that. So, ngayon, what's your earliest memory of playing video games and collecting these toys? Do you call it toys ba? Or what's the term for collectors like you? Actually, magkaibang toys and figurines. Okay, Oh. educate me. Sige. Ang toys kasi is, mostly kasi dyan, made of plastic. And of course, toys is made for kids. Action figures kasi ay gawa sa PVC or cement. So, yung mga PVC na materials na yun, or what I call this, ceramics, habang tumatagal, mas gumaganda ang value niya. Kaya mataas ang value, pag binenta mo siya, in what it comes to 5 years, 10 years, tumataas talaga ang value niya. Totoo yun. So, pwede mo siyang i-resell to a higher price pala. Yes, you can. And more than that pa. Para mga bags pala. So, what's your earliest memory of playing a video games, collecting these figurines, and why do you think it stuck with you? Let's start with you, Adrian. Since I was a kid, kasi si Dan kasi, mostly pag uuwi ng abroad. Oo. So, nagdadala siya ng mga games, pasalubong. So, kami magkakapatid, bonding namin yon. Lalaro kami, tapos, believe it or not, guys, bata kami nun. Pero ang mga, let's say, mga 5 or 6 years old, pero pinapalaro sa amin, Resident Evil, Silent Hill, di ba? Mostly hindi siya pambata. Pero, sabi nga, it's just a game lang naman. So, yun yung naging bonding namin. Lahat ng, mostly kasi PlayStation, Nintendo, lahat Switch. ng na ikutan na namin. So, yun, hanggang sa na namin, very nostalgic talaga hanggang ngayon, yung ang sarap balikan ng pagkabata. Yun. Yes. So, etong kapatid ko, lagi kami nag-aaway sa mga kung ano-ano niya. Kailan ba ikaw talaga nag-start nitong video games? Kasi, I can recall na nagdodota ka. Tapos nawawala ka sa bahay. So, ano nag-start yun and kailan? Noong 2005 kasi, yung mga time na uso pa talaga yung Dota sa Warcraft, pinalaro ko ni kuya namin ng Warcraft habang nasa com shop. Tapos, At com shop nun, mga ano yun? Netopia? yung una talaga experience ko, yun sa Dota, na pinagamit sa akin si Rasta. Tapos, nakikita ko yung SS niya palagi, mas madami. Tapos, parang walang cooldown. Yung pala, naka-cheat lang yun. Pero na-enjoy ko yun. Cheat! Educate me, ano yung cheat sa Dota? Sa Warcraft kasi may cheat na Who's Your Daddy na invulnerable ka tapos hindi ka mamamatay. Yun na-experience ko yun. Kahit wala akong kalaban na other players, masaya ako nung nilalaro ko yun. Kasi Who's Your Daddy?
Who's your dad? Who's your daddy? Dahil parang invulnerable kasi. Tapos since then, nagkaroon ako ng Game Boy na binilan ako ng tatay ko kasi naiingit ako sa mga pinsan ko meron. Oo. Tapos, ang first experience ko talaga na laro Pokemon. Di ba yung Fire Red? O yun, medyo nag-onti-onti simula na hanggat na kaya ko na mag-isa pumunta sa com shop. Magpapait ka papuntang com shop. Okay. Tapos, yun, mga nagsisimula, mga Wario 8 lang. Tapos, mga medyo niche, Call of Duty, Black Ops. Yun, medyo na, doon ako medyo onti-onti nagsisimula talaga na mag-dive in sa video games. Tapos, Need for Speed, Devil May Cry. Alam mo Pero, yun? pero yung Devil May Cry na nalaro ko, yung remake. Mas na-enjoy ko yun bago ko talaga nalaro yung mainline na mga DMC. Ba't mo siya na-enjoy? Anong pinakaiba dun sa Dota na nag-cheat ka? Di sa Dota kasi, more on strategy na laro. Habang yung mga DMC, mga action RPG, yan yung pwede mo talaga controlling yung character habang gumagawa ka ng mga combos. Medyo may freedom kasi yun. Kasi na-enjoy ko talaga hanggang ngayon, mga action RPG. Okay. So, mga ilang taon ka nag-start nun? Ako, mga 5 years old. Ikaw, 2005? Parang 6 years old. If you could describe your inner child, what games or show remind you most of them? Like, para to sa mga 90s kids. Kasi 1999 yung kapatid ko. Tapos, 90s ka ba? 90s ako. 90 ano ka? 1993. Ako naman, 1996. So, what shows have you been, or did you watch before? Kasi, alam natin, yung mga napapanood ay nakukonsume natin online or sa mga TV. Kasi, di ba yung TV dati, square pa lang? Oo. Tapos, naalala nyo yun kapag kunwari sa isang bahay, merong parang rare na magkaroon ng TV sa bahay. Tapos yung mga kapitbahay mo, pupunta dun sa bahay mo para manood ng square na TV. Naalala mo yun? Ano yung mga shows na pinanood nyo nun dati? Ako for me, kung sa shows ang pag-usapan, Voltes 5 talaga eh. Oo. 90s kids, no? 90s kids talaga. Kahit yung graphics niya is pixelated pa, I don't care. Kasi iba yung story niya. Tsaka yun yung reason kung bakit kami umuwi, nag-aaral kami lagi, tapos uuwi ng hapon after school. Yun kasi, di ba kasi dati yung panahon namin noon, 1990s. Pag hindi ka nag-aral, so walang TV, walang laro. Grounded. Oo, grounded. Yun pa yung parang old saying na pagka-grounded. Oo. So, yun, ang ginawa namin, nag-aral talaga kami, nagpursige talaga kami. Tapos, yun, ito yung reward sa amin. Kaya, yun, paulit-ulit, di ba sa GMA yun, every hapon, yung Voltes 5. Yun yung talaga sa akin na when it comes to collecting talaga. Ikaw, ano yung mga shows mo? Bukod sa Zoids. Mostly Zoids talaga. Memorize niya yung Zoids na intro and outro na song. Ako naman, yung kuya kasi natin, may kuya kasi kami na mahilig sa mga kung ano-ano. So, doon ako nahilig sa Naruto. Well, ang pinaka-geek na ginawa ko is nagbabasa ako ng manga in advance. Kasi 'di ba yung mga anime before, naka-manga, 'di ba? Tapos, syempre, hindi pa nila nagagawa ng animation. So, para lagi ako excited para malaman yung mga future na mangyayari. Binabasa ko yung manga. Tapos, ayan na, ang first crush ko ay si Inuyasha. Si Inuyasha talaga! So, next naman, let's talk about passion and nostalgia. So, sinabi niyo na sa akin, paano kayo nagsimula, ganyan. So, what do you feel when someone genuinely tries to understand your passion for gaming and collecting? Ayan. So, actually, magandang question yan. Kasi, di ba, mostly sa mga kapanahonan ng mga before. Kapanahonan? Grabe naman yun. Hindi naman. So, yun nga, pinapaintindi natin na hindi di ba kasi lagi nila sinasabi na masama daw ang games and gastos lang yan. Hindi. So, educate lang talaga in a nice way na hindi naman siya masama. And also, it will lead to disiplina. Totoo yan. Kasi kung bakit? Kasi kung hindi mo pinabigay yung mga gusto or kunyari mga games or a passion, sorry to say, pero kasi maglolo ko yung mga yan eh. Oo. Kapag hindi binigay. Totoo. Kunyari, magbubulakbol or lalabas-labas, gagawa ng kalokohan. So, yun maganda talaga. And you know what I really admire about gaming and collecting? Kasi kami, growing up, my brother and I, like, my parents kasi, hindi man divorced, wala man divorced dito, got separated, diba? So, parang yun yung outlet niya. And I'm just really thankful na there are games, like, kahit ang violent, diba? Games and collecting figurines, like, it's an outlet for him that I was so thankful na hindi siya nag-drugs. He can be so addict sa Dota, sa Warcraft, mag-cheat siya kung gusto niya. Then, after yan, kasi diba may mga Dota boys ng mga high school, and I'm just really thankful na hindi siya nag-try mag-drugs. Yun
yun nga yung mas maganda. Kaya lagi yung sinasabi ng mga tao na parang lagi yan, addict yan sa gaming, may gaming addiction, lagi na lang nasa harap ng computer. I'm just really thankful na hindi siya na yung coping mechanism niya na depress or nag-suicide, diba? He could have done that kasi syempre, yung mental health mo, sobrang baba na. And I'm just really thankful na yun yung outlet ng kapatid ko. So, thankful naman ako sa mga gaming creators na yan. So, ikaw, ang question ko is, what do you feel when someone genuinely tries to understand? As much as I can, as much as I could, I really want to understand yung gaming persona ng kapatid ko. Pero it's hard eh. Especially na, pag hindi mo hilig, like pag ikaw, sinabihan kita na, oh, may bagong labas sa Sephora, would you be interested? Syempre, depende pa rin yun sa niche. So, what do you feel if someone is trying to understand all your hobbies and everything, and they're kind about it? Sa gaming kasi, for me, is more of a coping na kaya ko gawin kung ano mga kaya kong So, you have full control Yes. pag nag-gaming ka? yes. Okay, gets. Why do you think so many adults are drawn to things from their childhood? Like toys, anime, retro games, ganyan. So, what do you think so many adults are doing that? Okay, ang ganda ng question na yan. Just like I said earlier, yung nostalgia talaga. Yung hindi mo nagawa dati. Kasi syempre, bata ka pa nun, wala ka pa namang pera. Eh ngayon may trabaho ka na and you have funds na. Yung mga gusto mong, yung mga pinapanood mo lang dati, gusto mo na siya makuha. Sabi ko nga sa sarili ko ng dati, kaya nakakalaro ko, pero bihira lang. And also yung mga nakikita ko sa TV. One day, makukuha ko yan. Yun yung motivation ko talaga sa sarili ko. And hindi ko pagsisisihan yan. Kasi pinangarap ko talaga yun. Ito sa akin nakatulong sila sa akin sa personal life ko. Kasi nga, going back to pandemic, na-depress kasi ako nung time na yun. Kasi nga, mostly I'm going out, tapos lagi nasa labas with friends. Pero nung time na yon, naganap talaga ako ng coping mechanism. So I have my family and girlfriend naman. Pero still, sabi ko, why not? Hindi naman siguro masama kung i-share ko. So for me kasi ang quote ko is, being different is okay. Yun yung ano ko talaga sa sarili. So honestly talaga may pagka-geek talaga ako. Tapos yung ibang tao na, ano ba yung binibili mo? Hindi namin kilala yan. Sabi ko, hindi kasi ito yung favorite ko talaga and I'm more of a sa games din story-driven talaga ako. I love yung mga games na may mga life lessons. Mostly kasi PlayStation exclusive, they have life lessons. Like God of War, yung being a father, and also The Last of Us, forgiveness. So yun yung mga type of games na mga favorite ko talaga. And also sa collections din. Wow, I really admire that. Grabe, ang hirap niya explain sa layman. Pero bukod dyan, like ako, you're educating me right now how it helps you guys. And I'm really happy na yun yung coping mechanism niyo. Instead of, alam mo yun, kapag wala ka namang ginagawang masama, syempre, gawin mo lang. And at the end of the day, hindi mo nila pera yun. Diba? It's your money, you work hard for it, so you spend it. So, ang question ko is, do you think collecting and gaming help you reconnect with your younger self? Yes. Why? Why do you think that? First of all, nostalgia kasi na ngayon, di ba, nagbubuo ng Gundam or Gunplas. Nung dati kasi, binubuo din, di ba, ang Zoids. Oo, Zoid. Nakakuha ko ng first kit ko. Nagka medyo nostalgia ako na ganito rin ginagawa ko dati. Binubuo ko yung Zoids. Tapos, di naman dapat pinapaglaruan dahil model kit kasi na medyo mas fragile yun kaysa sa mga action figures. Pero masaya yung medyo pag-post mo lang na from time to time na pinapagmasdan mo yung mga gawa mo. Okay, maganda yun. Few questions. How do you find time to stream, work, still have a life outside all of it? So, yun nga, Monday to Friday, I'm working sa BPO. Correct. So, mostly Saturday, Sunday lang talaga. Or, there are times na isang beses lang. It's either Saturday or Sunday. But, ang ginagawa ko kasi is, yan sa streaming, 6 hours straight. Hindi, may breaks naman yan. 6 hours, oo. Kasi, we do collabs din kasi. Yung co-op, kunyari, example, yung mga Phasmophobia or yung Ghost of Tsushima. So, yun. So, honestly, there are times na, lalo ngayon, nearly promoting na ako. Mapapromote na. So, may times na wala na talagang time. Pero there's always a way. Work-life balance talaga. Correct. So, Chot, was there ever a time you had to choose between being practical and following your passion? Ito, lagi namin ito pinag-aawayan. Like, ako kasi, very maarte lang. As an ate, parang I would say, Chot, buy this from Zara. Parang perfume, ganyan. Pero he would choose to buy Gundam. Parang, ano ba? Parang, syempre, bungangera ang ate. So, was there a time you ever chose or you had to choose between being practical and following your collections? Yes. Kailan? Lagi mo yung ginagawa. Pagka medyo umaano na yung
budget. Anong pinipili mo? Medyo practical na kailangan na bumili ng mga kakailanganin sa bahay. Ayun. So, yes. And then my next question would be, what's your advice to people who say, I'm too busy to do what I love or spend on what I love? Okay. So, naniniwala kasi ako doon sa quote ni Michael V na pag hindi ka naglalaro, tumatanda ka lalo. So, wag kang maging isip bata, maging pusong bata ka pa rin. So, kailangan balikan mo pa rin para mas bumata ka pa and ma-release yung iyong stress. Yun yung paniniwala ko. And nakalaro ko na rin si Bitoy dati, kaya sobrang hanga talaga ako doon sa quote niya. Wow! Ito na. Kasi as a finance content creator, streaming, gaming, and collecting, this can all cost money. How do you budget or manage your spending for them? Like your hobbies? Ako kasi pa isa-isa, wag mong bibiglain. Start ka muna sa basic. So, example, Maliit yung muna. malit ka muna na, yung pinaka-cheapest mic muna or yung cameras. Tapos hanggang sa pagkaya mo na, mag-upgrade ka na. So, it takes time. Hindi pwedeng Ngayon. all-in-one, go ka na. So, ano lang, hinay-hinay lang. There's always room for improvement talaga. So, there are times na kunyari, yung mic mo sabog or yung camera mo malabo. It's okay. Kasi ganyan naman talaga ang ramp eh. So, progress talaga yun eh. So, For streamers. don't rush it. So, just stream and do what you love. Mag-separate lang ng budget kung ano yung mga bibili mo per month. Kung may gusto ka, bilhin mo lang to. Pero pagka sumusobra na sa budget mo, pwede mo naman isave to hanggang sa susunod na buwan at doon mo na bilhin. Okay. So for me, I'm just gonna share a quick insight kasi, you know naman the hype with pickleball. And alam ko naman sa sarili ko na hindi naman talaga ako magaling mag-pickleball. Pero ayan, buy ng skirt, buy ng kung ano-ano, buy ng paddle. Dalawa ang paddle ko, hindi naman ako marunong. Tapos, syempre, yung court fee mo, ganyan. Syempre, nabubudol ako ng friends ko. Sabi ng asawa ko, parang hindi naman siya practical, diba? Sabi ko, practical siya kasi sa health, ganyan. Tama naman. Pero alam mo, na-realize ko, more than setting a budget for it, you really have to find more income streams to support the passion that you love. Kasi you cannot compensate the necessities that you need for you and your family in order for you to afford those things na hindi mo kailangan. So, I guess, I can say that if you develop a hobby or passion for something, you really have to work for it. Yes. You know? Parang, para masaya lahat, diba? Nakakakain ka 3 times a day, pero nakakapag-pickleball ka pa rin, and hindi masakit sa bulsa. Was there a time, how do you turn your hobbies into something sustainable or even profitable? Kasi sabi ni Adrian sa akin before, nung nag-briefing kami, sabi niya, Tara, kumikita na ako sa Twitch as a streamer. So, that's something that we would like to encourage a lot of people to do. Kasi syempre, you love gaming, tapos kumikita ka, diba? So, to tell you guys, sobrang haba ng journey ko dyan. Started 2021. So, as in yung feeling na parang wala na ba sense tong walang nanonood, ganyan. Pero, don't have to give up. So, kailangan So, profit, hindi mo dapat iisipin yung pera agad. So, kasi sa community namin, so, hindi namin iisip yung, kunyari, mag-stream kami dahil kikita. No, kung passion mo talaga yon, dapat wag mo isipin mo na yon. So isipin mo yung fun, connect with people, and also yung do what you love when it comes to gaming. So hindi namin inisip yon. Yung sa streams namin nagtatawanan lang kami. Pag horror games naman nagtumitili talaga. Totoo yun. Mga lalaki kami pero tumitili kami. So hindi namin inisip hanggang sa dumating na yung mga viewers, tas natutuwa sila. Mostly talaga dumarating sila. Mostly horror games, yung sabi-sigaw-sigaw ako, yung face cam ko talaga. Kitang-kita na takot talaga ako. So, hanggang sa makakita ng viewers yon. So, wag mo hahabulin yung pera agad. So, people will discover you. Hindi ikaw yung maghahabol. Wow, I really like it. Naalala ko yung may mga tumitili. Alam mo yung Twice? Alam ko yun. Oo, nag-concert ako. Hala, yung mga lalaki sa likod ko nagtitilian. Pero pagtingin ko, mga lalaki pala sila. So, alam mo yun, parang you're having fun. Oo, wala kayo pake sa mga nangyayari sa mundo. Tama. Eto, natanong ko na to before na coping mechanism to for stress and burnout. If your younger self could see you now, what do you think they'd say? Like, siguro mga 10 years old, siguro mga grade 5, ano kaya yung sasabihin nila sa'yo? Pag nakita ka niya ngayon, would he be proud, ganyan? Ako, for me, proud. Kasi, kung nakita na ako ng younger self ko, kung harap ko ngayon, sinasabi niya siguro na, good job, you made me proud, nagawa mo yung goal mo, na, eto nga, na nakapag-games ako. Pero, syempre,
nakaka-help pa rin ako sa family ko and also bonding namin ng girlfriend ko every weekend. So, hindi pa rin dapat work-life lang talaga and also balance talaga. So, yun nga, and when it comes to younger self, I'm so proud of you and you made it. Papanoorin pa ako dahil hindi pa hanggang dito yung life ko. May madami pa siya makikita na in the future. So, tingin mo proud siya kung nasan ka ngayon? Medyo. Bakit? Para sa akin kasi na wala pa masyadong pwede mapakita ako sa younger self ko na nandito na ako. Oh, that's a progress. Alam mo bakit? Kasi I've seen you start from the start. Syempre, kapatid ko yan. Nakita ko yan. Na he had a hard time really talking to people. Because, syempre, you're an introvert eh. You wouldn't expect everybody to like you. And syempre, we have all our demons like anxieties whenever we talk to in front of people. Pero you've grown a lot. I'm just gonna say that to you na, magpo-podcast ka na nga, oh. Dati hindi siya nagsasalita. Yeah, thank you so much for joining me in this podcast. And again, this is Uy Tara Usap Podcast with Adrian and Chot. Yay! Bye, guys! I hope you can support us on Spotify, YouTube, our Reels, and just listen to our podcast on Spotify. See you guys! Bye!